Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto. 6:06. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 10 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Lotto sales ng PCSO sumipa ng 38% matapos ipatupad ang mas mataas na minimum jackpot. DepEd inilunsad ang classroom leasing para mapabilis ang solusyon sa kakulangan ng silid-aralan. Impeach PBBM tuluyan ang ibinasura. Ikatlong impeachment laban kay VP Sara inihain sa Kamara ng grupo ng mga pari at madre. Biker binugbog ng 2 sikyo sa Intramuros, Maynila. Kontrata ng security agency nanganganib na i-terminate. At 70 pulis sa Basilan sibak sa hazing. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Ayun, sa atin mo ng ACS Good News. Sumipa na mahigit 38% ang lotto sales o benta ng ticket ng PCSO matapos daw pong ipatupad ang mas mataas na minimum jackpot prizes. Mula Feb 1 hanggang Feb 7, 2026, umabot sa 413.8 million ang kabuang benta sa lotto ticket, mas mataas kumpara sa 299.2 million na naitala sa parehong linggo noong nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ang paglago na ito ay bunsod ng mas pinalaking starting jackpot sa kanilang mga pangunahing lotto games na nakapag-engganyo sa mga mananaya. Sa katunayan, hindi lang benta ang tumaas kundi pati ang partisipasyon ng publiko, kung saan nakapagtala ang PCSO ng 10.7% na pagtaas sa bilang ng mga tiket na naibenta sa loob lamang ng unang linggo ng Pebrero. Alas 6:09 ang ating oras, inilunsad ng Department of Education ang Classroom Leasing Initiative, isang pansamantalang solusyon kasama ang mga LGU at pribadong sektor upang mabawasan ang siksikan sa mga public schools habang nagpapatuloy ang pagtatayo ng mga permanenteng pasilidad. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara ang paglulunsad ng programa sa Pila, Laguna, ang unang pilot area kung saan ginawang annex ng Don Manuel Rivera Memorial Integrated School ang inuupahang pasilidad para sa senior high school learners. Ito ang unang pagkakataon, kauna-unahang pagkakataon na ipinatupad ng DepEd ang classroom leasing. Yung mangungupahan, uupa muna ng classroom bilang bahagi ng National Infrastructure Strategy upang masolusyonan ang kakulangan ng silid-aralan sa mga mataong lugar bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ayon kay Secretary Angara, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ngunit kailangan ang mga praktikal at agarang solusyon tulad nitong classroom leasing para hindi na maghintay ang mga bata at guro ng ilang taon pa bago makapagpatayo ng Classroom. mga classroom at magkaroon ng maayos na lugar. Bukod dito, may iwasan ng siksikan, shifting schedules at bawas na oras ng pagtuturo lalo na sa mga lalawigan at lungsod na mabilis ang paglaki ng populasyon. Magandang Yun, ayos initiative ito, yan, innovation yan, kombatsero. Oo, i-annex mo lang. Magkano kaya ang renta? Yun, doon, depende siguro sa lugar, ano? Kala ko pinapakita mo talaga sa akin yung isang buhok mo sa dibdib. May isang buhok kasi. May isang buhok itinago ko na nga. Nakita mo pa pala. May nakasukaw na isang buhok na dibdib. Nagkakampay na naman ang masama. Ayun, magandang balita yan sa mga estudyante. Talaga. Pero wag ko kayong mag-alala dahil mukhang pinag-iba yung ngayon ng DepEd ang pakikipag-ugnay sa mga pribadong sektor. Ayan, para sumali dito sa classroom program. Gaano kumbatsero? 160,000 classrooms Naku, ang backlog. sana naman ay mabawasan yan kahit na mga 50% man lang, ano? Oo. 50% this year. Kaya yan. Basta nandiyan kasi may mga mayayabang nga eh. Diba? In 28 days. Ayan, Tapos daw po yan. ang isang classroom. Ayan, Kung sabay-sabay ang tirada niyan. Magkakaalaman. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang report na nagre-rekomenda sa plenaryo na ibasura ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y makaraang makakuha ng botong 39 na pabor at 4 na tutol ang mosyon ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na i-adapt ang committee report at ang resolusyong nagdi-dismiss sa mga reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng Makabayan Coalition. Bagamat idineklarang sufficient inform ang mga naturang impeachment complaint, bigo naman ang mga ito na makitaan ng sapat na sustansya. O insufficient in substance. Una nang sinabi ng Malacanang na maging ang Pangulo ay walang ideya sa magiging pasya ng Kamara, ngunit nananatili itong kumpiyansa na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. Alas 6:13 ang ating oras. Masantos siya kabwasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Hindi na maaring sampahan ng panibagong impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos hanggang Enero 26 ng 2027. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, Chairman ng House Committee on Justice, ito'y matapos ngang aprobahan ng komite ang pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Nangangahulugan na umiiral na ang 1-year bar rule kaya bawal nang maghain muli ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Samantala, nai-refer naman sa House Committee on Rules ang committee report na tuluyang nagbasura sa mga naturang reklamo. Year prohibition period. So, kumbaga po, January 26. Yes, if it is January 26, when these two impeachment complaints were referred to the Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Ayun, ayos. Yun na yun. Si Congresswoman Jervil Luistro. Alas 6:15 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, matanaka mo, gising na. Nadagdagan pa ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na ikatlong reklamo na isinampa na isang grupo ng mga pare, madre at mga abogado na humihingi ng pananagutan
kaugnay ng hindi pa na-liquidate na 612.5 million pesos na confidential funds. Pinangunahan ni Attorney Amando Ligutan kasama ang mga paring reklamador. Ano? Reklamador. Complainants. Hindi ba yung complainants yung reklamador? Sina Father Joel Sabalia at Joselito Sarabia ang paghahain ng reklamo laban kay VP Sara sa tanggapan ng House Secretary General Cheloy Garafil. Ang reklamo inendorso naman ni na Representatives Laila de Lima at Percy Sendanya nga inaakusahan si Duterte ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang posibleng impeachable offenses. Ayon kay Ligutan, nakabatay ang kanilang reklamo sa investigasyon ng Committee on Good Government ng Kamara kung saan lumabas umano ang mga impormasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ng Education Secretary pa si VP Sara. Isang estudyante na nagbibisikleta sa Intramuros ang binugbog ng dalawang security guard ng Intramuros Administration. Kaagad namang inaresto ng Tourist Police ang Manila Police District ang dalawang sikyo matapos ireklamo ng pananakit ng 17 anyos na estudyante mula Tondo, Maynila. Ayan yung video. Ayan, Naganap ang insidente noong linggo ng gabi sa Riverside Plaza, Mexico Esplanade sa Intramuros. Pinara ng dalawang gwardiya ang binatilyo dahil bawal magbisikleta sa lugar, ngunit hindi ito sumunod kaya hinabol at ginulpi ng dalawang sikyo. Iniutos ni Yorme Isko Moreno na imbestigahan ang insidente, lalo pangat ang mga sospek ay dapat lamang magbantay sa lugar at hindi dapat na manghuli, at lalo na ang manakit pa ng mga nagpupunta ron. Nakatagda namang i-terminate o tapusin ng Intramuros Administration ang kontrata nito sa JSL Security Agency. Magagalit talaga tong si Yorme dyan. Pambihira naman nakita niyo yung video? Mga katipunero yan Hindi ba parang mga katipunero yung uniforme nila ng mga gwardiya? Ba't kailangan gulpihin ng gano'n? Kitang-kita sa Pakita video. mo nga ulit, Mother. Sige nga. Ayan. Halimbawa, may ganyan, may problema. Dapat isubdue. Pwede na. Pinalukpok sa ulo Pinalukpok muna sa umpisa Tapos, sinikmuraan ng sinikmuraan. Oo. Pambihira. Ay, sus. 17 anyos? Ayan, ang isang 17, alam na alam mong bata. Bata sa pa. itsura. Bata pa. Tingnan mo yung itsura ng bata. Pambihira itong mga... kaya... tatamaan talaga kay Yorme to. Lalo na kay Vice Mayor Atienza. Padala nyo nga sa basilan yan doon sa doon sa mga nag-hazing doon. Ayun, tinan mo, nakita mo yun? Napilitan na tuloy. Parang para ako nanonood ng UFC. Yung mixed martial arts. Napilitan na lumaban yung bata. Pinagtulungan ang dami umaawat. Nakalambakan dalaga. Alas 6:19 na ng umaga, magsasagawa ngayong araw ng media viewing. Uy, parang may patay. Parang may patay. Magsasagawa ngayon ng media viewing ang Bureau of Customs sa mga nasamsam nitong illegal na droga sa Manila International Container Port, MICP, Isla Puting Bato, Tondo. So yun ang titingnan. Yun ang titingnan yung Sisilip-silipin nila yan. Ano yun? Pila-pila? Malamang. Isa-isang... Tapos, grabe yung droga talaga ngayon. Sa kalalakan. Tapos lalakad. Sunod naman. Ganun din. Grabe yung droga ngayon. Tapos yung isa lalapit napakabait pa naman ito. Ano yan, lamay? Pangungunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Katuwang ang PIDEA at yung pang-ahensya ng gobyerno ang aktibidad bilang bahagi ng kanilang maigting na kampanya laban sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Magsisimula daw po ito alas 10 ng umaga. Nakita ko yung container. Mother, papadala ko sa iyo Papadala ko sa iyo yung container. May ginagawa na kahapon Pero sabi nung nagpadala sa akin, sir, for your eyes only. Oo. Kaya lang, hindi ko alam kung sino tinutukoy niyang your.
Oo, baka tayong tatlo yun, ano? Ito daw po ay alas 10 ng umaga, layo ipakita sa publiko ang lawak ng tagumpay ng gobyerno sa pagsabat sa mga kontrabando at ang patuloy na kooperasyon ng mga law enforcement agencies. Yun. Yan ba walang sinasalamin? Wala eh, wala. Baka dyan, baka nasa iyo yung salamin. Samantala. Sige. Alas 6:21 ang ating oras. Mahimuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? 70 pulis na miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B sa Basilan ang sinibak matapos mag-viral ang video at mga larawan ng hazing sa mga bagong recruit na pulis. Naganap ang insidente noong February 6 sa reception rites na nauwi sa hazing ng mahigit sa 100 mga bagong pulis. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa 70 sinibak na Bangsamoro Police ay ang 12 non-commissioned officer na direktang sangkot sa hazing rights. Nilinaw ni Tuanyo na mahigpit na ipinagbabawal ang hazing sa lahat ng training at orientation rights ng PNP. Lamang po tinanggal yung 12 na in-identify. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan ng miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administrative relief po. Yeah po. Ayun, no. Pero yung lalo na yung mga involved dito, yung nakita sa video na Grabe naman. nananakit. Yan. Oh. Ayan, tinan mo yan, no. Sa kami ipinanghataw pa kang batsero, hindi lang kamay eh. Kaya nga eh. Oo. Sa ano ba, sa mukha itinama. Ay. Meron sa muka, meron Meron iba sa- may sinikmuraan. Ayun, Ayun, oh, yun, sa no. mukha yun eh. Oh. Ayan, yan ang mga, Ayan, mga marka. pasa. Oo. Pasa. Grabe. Yung mismong mga nanakit, yun, dapat hindi na makabalik sa pagiging pulisya mga yan. Oo, isipin po ninyo ha. Ayan, May kapangyarihan kasi eh. Oo. At yung mga kasama dyan, kasamang nagsagawa yan, dapat hindi na maging pulis, kumbatsero. Oo. Yung iba kasi, sabi, tinanggal. Baka naman, inilipat lang. Oo. Sa susunod, sa ibang lugar manghihazing yun. Talaga, hindi lang hazing. Oo. Pati dyan pala makikita mo, abusado yan. Mabagsik yan sa Mabagsik tao. yan. Sa kapwa niya. Sa kapwa-tao yan. Pwede Kapag- sanang mabagsik sa kalaban. Sa kalaban, no? Oo. Pero pag nakakita ng sibilyan yan, ang tingin niyan lagi, sisikmuraan niya yung sibilyan. Yun ang problema. Kaya General General Melencio Nartates Jr. Alam niyo na gagawin ninyo. Susunod! Ito, boy! Meron daw pong ganon. Ha? Grabe naman to. Paano nangyari yun? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Yap Sahun 6:23 na umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Millionaires. NBC Millionaires. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Ay, dun sa mga taga Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ayan. Ay, dyan ako nakatira, Yuel, sa Bagbag. 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 Baliches. Yan sa Bagbag, yung tirahan namin dyan, Yuel, kumbachero, nasa gitna ng dalawang sementeryo. Yung sementeryong pangmayaman, yung Holy Cross, saka yung sementeryong pamahirap. Kaya ang ganda yung dyan Bagbag Cemetery. Tahimik na lugar dyan. Tahimik dyan. Ang downside lang yan, dead spot. Dead spot. Wala signal. Dead spot lang. Pero alam mo kung bachero, yung Bagbag, yung area na nung nagkaundoy, yan lang ang hindi binaha eh. Mataas pala yung lugar na yan. Mataas yung pwesto ng Bagbag na yan. Kaya magandang umaga. Saka ang mga kalooban ng mga tao dyan, Bagbag. Bagbag ang kalooban. Magandang umaga. Meron pang isang Bagbag ang kalooban na nagtungo dyan. Ang grupo ni Sherwin Alfaro, naghahanap po ng mabibigyan ng limpak na regalo. Kasama na po ang salapi. Salapi. Diyan po sa Bagbag, Novaliches, Quezon City. Basta nakikinig kayo ng DZRH. Yan, hindi yung ngayon lang nakinig. Hindi. Baka, may taga-DZRH yan. Hindi. Tapos sasabihan, halimbawa nung driver ni Sherwin, uy, makinig ka. Makinig ka at ito sabihin mo. Ito sabihin mo kung ano yung word of the day. Ito word of the day Walang ganon. Ang paborito mong announcer si Angelo Palmones. Sino pa rin si Angelo Palmones. So kung ano-ano pinagsasasabi. Kailangan nakikinig talaga kayo sa DZRH kasi mahiya ka naman, bibigyan ka ng pera, 1,000. Pera tapos saan ka makakapulot ng 1,000 piso? Maglakad ka mula Apari hanggang Hulo. Wala. Tingnan mo kung makapulot ka ng 1,000 piso. At ano ba mabibili ng 1,000 piso? Di ba? Di ba? Ang dami na yan. Marami na. Halos kalahating sakong bigas. Di ba? Humigit kumulang. Depende sa presyo ng bigas. Tagal mong uubusin yun. Yun ang sinasabi natin. Kaya yung totoong nakikinig sa DZRH na nahuhuli ni Sherwin Alfaro na talagang taga-subaybay ng DZRH, kita nyo naman yung kanilang inabot na pakinabang. Talaga. Ito, ang natatandaan kasi natin, madaling tandaan ang pangalan ni Daisy Artista Daisy Artista talaga. Nagmisto lang talaga siyang artista sa dami ng mga tumulong.
Ngayon pala kumbatsero, ultimo ang DSUD. Nagtatanong kung ano pa maitutulong nila sa mga katulad nito si Daisy Artista. Oo, so dahil willing po kami. Kanila yung lugar, yung kanila pala talaga yung tubig na kaya kinalulutangan ng kanilang bahay. At teka, Marcoleta, ikaw ba yan? Parang West Philippine Sea. Kasi tubig Sabi ni Sherwin, nung tumapak siya tubig oh. Meron lang styrofoam meron lang tapos nakatagilid yung bahay. Tutulungan na ng gobyerno para maayos yung kanilang bahay. Di ba? Ayan, kaya nga talagang tinan mo na yung pero sabi ng yung sinabi natin kumbatsero na dahil sa pakikinig sa DZRH yung biyaya ay bumuhos sa kanila. Talaga naman. Talaga diba? namang pasensya na kayo, babalikan lang namin yung nakabiyaya na ng cash mula sa DZRH sa 2x2. Tapos meron tayong mga kababayang bukas ang palad na nagparating. Marami din dagdag, nasa 30 mil din yata yung naidagdag doon sa cash Bukod tapos, pa doon sa naunang ibinigay natin. Bukod sa naunang ibinigay natin. Pagkatapos po nun, ang DSWD, pinuntahan po sila ni Undersecretary Yuli Aguilar. Inutusan po ni Secretary Rex Gatchalian at personal na nakita ni Yusek Yuli yung pong kalagayan nila. Kaya yung tulong ultimo sa pagpapagamot, yung trabaho, kumbatsero, trabaho na sustainable. Para, ayan po, tingnan nyo po. Ayan, taga DSWD po. Pati yung Pampers niya. Pampers ba yan? Brand yata. Brand ba yung Pampers? Tapos binigyan din pala ng cash ng DSWD. Tingnan mo na yan. Ayan po yung gumaling nga si tatay. Gusto naman pumasada di ba? Hindi po ba? Yan po yung halimbawa ng pag nakikinig ka sa DZRH, hindi mo akalain. Hindi mo akala mo masaya ka lang, nakakarinig ka lang ng update sa mga balita. Minsan naiinis ka sa amin. O kaya minsan natutuwa ka sa amin. Pero hindi mo mamamalayan yung palang mismong problema mo masusolusyonan sa pakikinig lang sa DZRH. Hindi mo pa hinawakan ang ng iyong kanang kamay. Hindi pa tayo marami na hong mga patotoo dyan sa mga nakalipas. Hindi pa ho dito sa DZRH, nasa ibang istasyon pa kami ni Kumbatsero. Marami na hong mga patotoo. Marami nang nagpatotoo. May mga bulag na nakalakad. Tingnan nyo na. Isip-isipin nyo po, mga bingi na nakakita na po. Di ba? Saan ka pa? Gagaling! Lalakas! Pumapagaspas! Yan ang sinasabi natin sa inyo. Di ba? Ano pinagsasabi nito dalawa to? Yan po aming healing session. Healing session Nanay yun. Jenny, gusto mo bang gumaling? Hawakan nyo lang po yung radyo ninyo. Ay, hawakan nyo lang yung mga radyo nasa ninyo. TV naman, yung iba kasi ang TV mataas. Tulad itong TV natin nasa taas. Itapat nyo lang sa direksyon ng inyong telebisyon, yung palad. Yung kanang kamay. Huwag yung kaliwa, yung kanan. Yan. Tsaka kayo sasabay doon sa sinasabi namin. Ulitin lang natin yung sasabihin. Ito po yung parang orasyon. Gagaling! Lalakas! Pumapagaspas! At inuulit natin, bago mo lang pindutin yan, Kumbatsero, hindi pa po kami tumatanggap ng mga donasyon. Hindi, yung mga gustong magpadala ng... Hindi. Kasi ganun pag may mga gumagaling, sa kasiyahan nila at gumaling sila, nagpapadala ng mga donasyon. Kami po, hindi pa po kami tumatanggap. Parang may balak. May balak. Alas 6:34. Ay, ang word of the day pala natin ay not guilty. Yun, not guilty. Yan po ang ating word of the day. Kung nakikinig ka sa Bagbag na Baliches, yan ating word of the day. Samantala, ACS Balita. tinututukan daw po ng pamahalaan ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng enerhiya para matiyak ang matatag na supply at abot kayang kuryente para sa mga Pilipino. Sa turnover ceremony ng Kaliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant o CBK sa Laguna, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinisikap ng administrasyon na makamit ang pangmatagalang energy reliability at affordability, kaya naman lalo pang pinagbubuti
ang mga polisiya, proseso at partnership. Ayon sa Pangulo, ang CBK ay kumukuha ng tubig sa upper reservoir gamit ang sobrang kuryente tuwing peak hours na inilalabas naman ito para makalikha ng enerhiya kapag mataas ang demand. These benefits will extend beyond just the grid and create an impact in the lives of our fellow Filipinos. For households, this means fewer power interruptions. For hospitals and schools, it means fewer service disruption. As for our workers and entrepreneurs, it means time saved, productivity gained, and opportunities found and sustained. Indeed, Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Umapila si Police Senior Master Sergeant John Molinido para sa kanyang kalayaan mula sa restrictive custody matapos ituring bilang person of interest sa pagpaslang sa kanyang asawa na si Police Staff Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at ng kanilang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, naghain ng apila ang kampo ni Molinido dahil sa kawalan ng direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ayon kay Attorney Cristobal Rimando, legal counsel ni Sargento John, napatunayan na umanong walang kinalaman ang kanyang kliyente sa krimen, lalo na't hindi rin siya idinadawit ng pamilya ng biktima. Panawagan ni Attorney Rimando, bigyan ng panahon at kalayaan ang kanyang kliyente na makapagluksa man lamang dahil nakulong ito bago pa man makapagluksa. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.